So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit for another video, and for today's video, Infinix Smart 20. Sulit ba talaga i-purchase ngayon 2026? Tara, pag-usapan natin. So and for today's video, pag-uusapan nga natin ang Infinix Smart 20 kung sulit nga ba talaga siyang i-purchase ngayon 2026. Kasi marami rin nagtatanong sa akin na Lods, marami po kasi mga bagong smartphone ngayon, ano ba magandang bilhin? Yung bagong Infinix Smart 20 ba ay okay na okay po ba i-purchase? Since sobrang mura nga lang po nito. Ang SRP neto for the 4GB 128 pumapalo to ng nasa around 5,500 pesos. Tapos yung 4GB 64 around 4,500 pesos. Ang magandang balisa kasi mga ka-J-Vlog, dito sa online, sa ating view products dito, pag tinap nyo yung video natin, may lalabas din ng view products, i-click nyo yan dahil mura nyo lang mabibili itong si Infinix Smart 20, below SRP at may additional discount voucher pa kayo. Biruin nyo, pwede nyo ito makuha for as low as 4,000 pesos. Pag binili nyo sa online, 4,000 to 5,000 pesos. So very very affordable na Infinix Smart 20 mga ka-J-Vlog. And syempre, kakalabas lang po neto sa market. So unang-unang mapapansin natin dito yung jelly case niya is okay na. Tingnan niyo naman ang ganda na ng free na jelly case right out of the box. Hindi na yung dati kasi Chipipay magbigay si Infinix ng case lalo na sa Smart series, diba? Yung hard case, ito jelly case mga ka-J-Vlog, at pa siya, may glittery effect pa siyang nangyayari dyan sa loob. So, napaka-solid. Ang ganda na itong Infinix Smart 20 at sobrang solid siyang i-recommend sa mga consumers natin na naghahanap ng smartphone na pasok sa kanilang budget. So, dito sa Infinix Smart 20, tanggalin natin yung screen, yung case. Kaya ba, tingnan nyo naman, mukha siyang iPhone 17 Pro Max. Hindi ko siya sinabing literal na kopya, inspired by iPhone 17 Pro Max. So, dahil siguro dito, sa silhouette na yan, itong nandito is, sinagad nila yung design ng camera module dito sa gilid. Pero wala namang dyan, wala namang ganap. So, glossy yan na sobrang gasgasin. Pero sa camera, pag tinakpan nyo yung dito, mukha siyang iPhone 16 or iPhone 17. And ang nakakatawa dito, yung orange talaga nito, solid, mukhang talaga siya, iPhone 17 Pro Max. Kaya sa mga naghahanap ng smartphone na, alam mo yun, inspired by 17 Pro Max, get the Sunlight Orange. Kasi nung binili ko to, para ma-review agad binili ko na kung ano lang available na color. Ang available lang kasi that time is black. Wala pa yung Sunlight. Pero available ni Sunlight ngayon, tinignan ko. And surprisingly dito sa black, maganda naman siya mga idol. Yung color niya is all goods, talagang serious looking. And ito dito ko nagulat. To be honest, even yung wallpaper ay kuwang-kuwa din yung orasan ng iPhone, di ba? Tapos pag mag-AI kayo, ayan yung gilid-gilid na ganyan, para siyang Siri. So, yun, inspired talaga siya sa iPhone. Kaya kung naghanap kayo ng, kumbaga, iPhone lookalike, ito na maganda yung suggest sa inyo, ang Smart 20. Hindi lang naman basta iPhone, mukha siyang iPhone, maganda siyang recommend. Marami rin kasi itong magandang specifications. So, unang-una pag-usapan natin yung display niya. Sa display na itong Infinix Smart 20, meron siyang 6.78 inches. Ang maganda sa smartphone na to, it is punch hole. Ayan, punch hole display na siya compared doon sa before or compared doon sa competitor niya ngayon na Tecno Spark Go 3 na notch display pa rin. So ito, punch hole display siya mga idol, at naka 120Hz screen refresh rate. Reasonable yung kanyang resolution, HD plus 720p. And when it comes sa brightness niya mga ka-J-Vlog, nasa average level lang naman yung brightness level na itong smartphone na to. So overall, okay naman yung display quality ng Infinix Smart 20, malaki, smooth refresh rate, and panigurado pag maglalaro kayo dito, may enjoy nyo naman dahil sa kanyang large display. Next is yung kanyang processor. So sa processor, I know marami rin na naman nagreklamo, narinig lang nila yung G81, reklamo na agad sila. Depende naman kasi yan kung magkano nyo nakuha. Again, ulitin ko, kung yung G81 na yan na processor nakuha nyo ng 6,000, 7,000, doon siguro valid magreklamo kayo kasi G99 na yung level na yan. Pero
sa online, makuha nyo ng 4,000 G81, okay na okay po yan. So, na-try ko na rin tong maglaro, like this one, so far, so good naman din ang performance nitong si Infinix Smart 20. When it comes sa Genshin and Wuhan, nahihirapan siya, alam naman natin yan, budget processor siya, pero sa mga MOBA games, okay na okay naman po yung performance ng Infinix Smart 20, pasok na pasok sa panlasa ng mga consumers natin. And quick reminder lang, hindi naman po lahat ng bibili ng smartphone today ay naglalaro. So, yung iba, syempre, ginagamit for their work, for personal smartphone, na hindi naman kailangan ng too much power. Ito, kayang-kaya na niyang i-cater yung ganyang mga needs ng consumers natin like calls and text, surfing the net, opening of application, hindi naman delay. To be honest, for its price, hindi naman po mabagal itong si Infinix Smart 20. All goods naman siya sa mga basic tasks at pwede rin tayo makapaglaro kahit papaano. Yung camera niya is 8 megapixel yung main, pero itong pangalawang lente na yan, wag ko kayo malinlang, wala po yan. Wala po siyang kwenta. O, diba? Sabihin na natin ganun literal kasi tinatawag lang nila tong aux lens or auxiliary lens na wala namang ganung tulong, diba? Syempre, dito pa rin tayo sa kanyang 8 megapixel camera. When it comes sa quality, na-try ko naman to pero sa indoor ko pa lang siya natatry. Sa full review natin, further explore pa natin to. Quality is fair for its price. Hindi siya ganun ka-sharp. Pero, kumbaga, yun yung makukuha mo sa magkano mo lang siya nakuha, diba? Pero let's try to take photo sa outdoor, yung maganda yung perfect lighting condition. Sa ating full review, if-further review pa natin yung camera niya. Pero for its price, reasonable naman yung camera specs na mo-offer ng Infinix Smart 20. Next, yung kanyang speaker. Sad to say, it is a single speaker. So, single speaker siya at wala siyang audio volume booster. So, sa speaker niya, average level lang yung sound at hindi ganun kaganda yung bass quality niya. Expect yun na yan, syempre. Napansin ko nga mas malakas pa yung Tecno Spark Go 3 na meron din single speaker yun mga idol. For me, parang mas better yung sound quality na mo-offer ng Tecno Spark Go 3 compared dito sa Infinix Smart 20. Heads up lang, single speaker lang siya. Sa battery, all goods naman, 5,200 mAh na removable battery po mo-offer ng Infinix Smart 20. Malaki naman yan, okay, for its price. Again, ng 5,000 mAh, hindi pa po maliit yan. I know iba naliliitan na, pero siguro depende pa rin kung magkano nyo nakuha. So, 5,200 can do the job pa naman yan sa mga consumers natin na naghahanap ng pangmatagalang smartphone din. And when it comes sa charging rate, ito yung sobrang nakaka-disappoint dito sa Infinix Smart 20. 10 watts. To be honest, dapat hindi na nga ini-exist ngayon ng 10 watts kasi sobrang bagal na yan or hindi na talaga yung perfect for 2026 sa mga smartphones today. Pero yun, inadapt pa rin ng Infinix na medyo super duper advantage na itong smartphone na to. Kung ito-turn sa 5200, siguro mga 2 hours ang pinaka-max na full charge itong smartphone na to. Again, 5,000 mAh lang yan pero 2 hours na gamit ang 10 watts charging rate. So, super slow charging siya. Yun lang naman ang isang major setback dito sa Infinix Smart 20. Pero when it comes sa protection, overall protection, all goods din. IP64, water and dust resistant. So, for its price, syempre, definitely okay yan. Nakakatuwa na kahit sa sobrang murang smartphone ngayon ay may mga protection na sa tubig na dati hindi natin nakikita yan eh. Kasi, usually, mga ibang motor taxi riders na nakikita ko pag umulan, nilalagyan pa nila ng plastic yung smartphone nila kasi walang any protection. So, eto, at least hindi na kayo mangangamba mga idol dahil etong smartphone na to ay may protection sa tubig. Hindi nyo na to lalagyan ng plastic pag ginagamit nyo to as a navigating tool. To be honest, may napapansin nga ako na karamihan na bumibili ng Infinix Smart series or even Tecno series or Go series, usually nilalagay nila or ginagawa nilang navigating tool sa motor. So maganda siyang i-recommend sa ganung senaryo kasi unang-una malaki yung kanyang display. The brightness is average level, makikita nyo rin naman sa outdoor. The battery is outstanding for navigating. Charging rate lang ang medyo palpak. Kumbaga, sa protection ng tubig, doon yung maaasahan itong smartphone na to. Again, it is not advisable na masubmerge sa water. Pero pag nabasa, natalsikan lang ng tubig, valid naman yung protection nitong Infinix Smart 20. So, when it comes sa design, again, napaka-solid. Sobrang ganda, eye-catching. Kaya kung i-rate ko yung design nito, hindi nyo akalain na 4,000 lang to eh. Ang score ko dito nasa perfect 10. Ang maganda pang ginawa nila sa Infinix Smart Series ngayon ay full Android OS na to. At ang maganda pa sa Smart 20,
Android 16 na po ito right out of the box. So full Android 16 na to. No worries na dyan compare sa Tecno Spark Go 3 na medyo nakaka-disappoint dahil naka Android 15 po yan. Pero full Android na rin yon. So syempre iba, mas pipili na to kasi naka Android 16 na po out of the box. Hindi pa natin alam kung may update pa yung Tecno Spark Go 3 kasi wala namang ganung history ang Tecno sa pag-update ng mga smartphone. Kaya dito na tayo sa fix na naka Android 16 na, di ba? Out of the box. So ayan mga J-Vlog, kung ako tatanungin, Lods, ano ba? Sulit ba talaga itong Infinix Smart 20? Check out ko na to. Definitely mga J-Vlog, yes. Sobrang sulit na itong smartphone na to. Napakagandang i-recommend sa mga consumers natin naghahanap ng budget meal na smartphone ngayon 2026. Kumbaga, it can do the job. Lahat ng mga kumbaga hinahanap niyo sa isang smartphone ay nandito na sa murang halaga lang. Again, 4,000 to 5,000 pesos budget, hindi po yan malaki na budget sa isang smartphone. Kaya always manage your expectation. Kung magkano nyo lang nabili yung smartphone, wag po tayo panay reklamo. Kasi kung gusto nyo talaga ng mga demanding na specification, you need to add some budget para ma-meet yung mga gusto nyong specification. Let's appreciate na lang ang mga brands ngayon na nag-o-offer ngayon ng bagsak presyo na smartphone para ma-cater ang needs ng mga consumers natin. Kaya kung interested kayo dito sa Infinix Smart 20, ang product link niya nandito sa ating View Products. Tap nyo yung video, lalabas yung View Products, i-click nyo yan dahil po sa ating product link, may magja-generate pa na additional discount para sa mga consumers natin na bibili ng Infinix Smart 20.